Ang gabi ng pista na dapat ay pagdiriwang ng aking scholarship ay naging simula ng aking impyerno. Sa harap ng mga kapitbahay at sa tapat ng altar ng aming tahanan, marahas na ibinuhos ni Vanessa ang laman ng aking bag, kung saan gumulong ang gintong hiyas ni Lola Conchita. Pinalaki ka namin sa pagmamahal, Rosa, ngunit isang magnanakaw at walang utang na loob ka pala. Ang hato ng aking madrasta na si Helena na tuluyang pumatay sa aking danggal. Nanginginig ang aking mga kamay habang nakatitig sa gintong pulseras na may luntiang iyas na nakahandusay sa sahig. Iyon ang gintong iyas na pamana pa ng mga ninuno ni Lola Conchita, ang natatanging ari-arian na sumasagisag sa danggal ng aming pamilya sa maliit na barangay na ito sa Bohol. Tumingala ko kay Lola. Umaasang makikita ko ang kahit kaanting tiwala sa kanyang mga mata. Ngunit ang tanging nakita ko ay ang pagkasira ng kanyang mundo. Ang mga kulubot niyang kamay na madalas humahawak sa aking muka upang magpasalamat sa aking paggising ng maaga para magbenta sa palengke ay nakakuyong ngayon sa kanyang kandungan. Ang sakit ay tila isang matalim na kutsil, yun na paulit-ulit na sumasaksak sa aking dibdib. Ang lahat ng aking sakripisyo, ang mga gabing puyat sa pag-aaral habang sumasakit ang aking likod sa pagbubuhat ng mga paninda sa ilalim ng tirik ng araw, ay nawala ng halaga sa isang saglit. Tiningnan ko ang aking mga palad na magagaspang at may mga bakas ng sugat mula sa pagtatrabaho. Ito ba ang mga kamay ng isang magnanakaw? Sa labas ng bintana, ang masiglang tugtog ng banda para sa pista ay tila isang malupit na biro na nagpapasidi sa aking kahihiyan. Ang mga kapitbahay na kanina lang ay nakikikain sa aming hapag at bumabati sa aking pagkapanalo ng buong scholarship sa kursong arkitektura sa Manila, ay nagsisimula ng magbulungan sa labas ng aming bukas na pintuan. Narinig ko ang pamilyar na boses ni Aling Susan, ang aming kapitbahay, na bumubulong sa iba na tama nga ang hinala ng lahat, na ang isang ampon ay hindi kailanman magiging tunay na kapamilya at laging may dalang kamalasan. Ang salitang walang utang na loob ay dumaan sa hangin, pumasok sa aking tainga at tuluyang nagwasak sa aking natitirang lakas. Humagulgol si Vanessa, ang aking nakatatandang kapatid, habang nakayakap sa balikat ni Lola Conchita. Lola, paano niya nagawa ito sa atin? Alam naman niyang yan ang huling alaala ni Lolo. Gusto lang ba talaga niyang makuha ang pera para makapuntang Manila at iwanan tayo rito? Ang bawat salita niya ay puno ng kamandag, binalot ng peking luha na madaling naniwala ang matanda. Agad na sumingit si Helena na may hawak na isang pirasong papel. Lumapit siya kay Lola Conchita na may mukha ng pagkukunyari at pag-aalala. Conchita, sinabi ko na sa'yo noon pa, hindi mapagkakatiwalaan ang batang ito dahil hindi natin siya tunay na kalahi. Ngayong napatunayan nating magnanakaw siya, kailangan mo nang pirmahan ang kasunduan sa pamamahala ng lupa. Kailangan nating ilipat ang karapatan kay Vanessa bago pa ibenta ng ampon na ito ang natitirang ari-arian natin para sa sarili niyang ambisyon. Dito ko, naramdaman ang pagbabago sa aking sarili. Ang lungkot na nagpalumpo sa akin kanina ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Napagtanto ko na ang aking pananahimik ay hindi magliligtas sa akin. Lalo lamang nitong bibigyan ng lakas ang kanilang kasinungalingan. Tumingin ako ng diretsyo sa mga mata ni Helena bago humarap kay Lola Conchita. Hindi ko kinuha ang pulseras na yan, Lola. Ang aking tinig ay hindi na nanginginig. Bagkus ay naging matatag sa kabila ng luhang dumadaloy sa aking pisngi. At hinding-hindi ko pipirmahan ang anumang papel na magpapatalo sa karapatan ng pamilyang ito dahil alam kong hindi yan ang kagustuhan ni Lolo. Naglakad ako patungo sa aking silid nang may mabibigat ngunit determinadong hakbang. Hindi ko na sila pinakiusapan pa. Alam kong sa sandaling ito, ang aking mga salita ng pagtatanggol sa sarili ay walang halaga laban sa kanilang maingat at matagal ng binalak na dula.
Inilagay ko ang aking mga libro sa arkitektura, ang aking T-square at ilang pirasong damit sa aking lumang backpack. Kinuha ko rin ang maliit na locket na pilak na iniwan sa akin ng aking ina. Ang natatanging bagay na nagpapatunay ng aking pagkakakilanlan sa mundong ito ng dusa. Nang lumabas ako ng silid, nakatayo pa rin sila roon. Si Lola Conchita ay umiiyak na lamang ng tahimik habang nakatingin sa altar, habang si Helena ay may bahagyang ngiti ng tagumpay na pilit niyang itinago sa likod ng kanyang galit. "Aalis ako, Lola," sabi ko, habang nakatitik sa matandang babaeng nagpalaki sa akin na ngayon ay tila iniwasan ng aking mga tiin dahil sa tindi ng hiya sa barangay. Ngunit aalis ako hindi dahil ako ay guilty. Aalis ako upang hanapin ang katotohanan at patunayan ang aking sarili. At kapag bumalik ako, umaasa ako makikita mo kung sino talaga ang tunay na nagtaksi sa pamilyang ito. Bago ko tuluyang lisanin ang aking silid, huminto ako sa tapat ng bintana upang kunin ang aking natitirang sketchpad na naiwan sa mesa. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na sumisilip sa mga dahon ng saging sa labas, napansin ko ang isang bagay na nagpabilis ng tibok ng aking puso at nagpatigil sa aking paghinga. Sa bawkusyo ng aking silid, na palagi kong pinapanatiling sarado at malinis, ay may isang malinaw na bakas ng pulang putik. Ito ay hindi basta-basta putik mula sa aming bakuran. Ito ay ang pulang dumi at luwad na matatagpuan lamang sa malalim na hukay ng ginagawang pundasyon sa likod ng lumang simbahan ng barangay. Ang simbahan kung saan ako kamakailan lamang ay nakatakdang magdisenyo para sa aking proyekto sa scholarship. At alam ko sa aking sarili, sa buong araw na ito, hindi ako lumapit sa likod ng simbahang yon dahil abala ako sa palengke. Ngunit si Helena, na dumaan doon kaninang hapon upang makipagkita sa isang stranger, ay may eksaktong pulang putik sa kanyang mga sapatos nang dumating siya sa bahay bago maghapunan. Niyakap ko ang aking backpack ng mahigpit at humakbang palabas ng pinto patungo sa madilim at maulang gabi ng pista. Ang lamig ng ulan na pumatak sa aking balat ay hindi pumatay sa aking diwa. Sa halip, pinatigas nito ang aking loob. Ang laban para sa aking danggal at para sa katotohanan ay nagsisimula pa lamang sa ilalim ng bagyong ito. Malamig ang gabi at walang humpay ang patak ng ulan habang naglalakad ako sa maputik na kalsada ng barangay. Bitbit ko ang aking backpack na naglalaman ng aking buong buhay. Bawat hakbang ko ay tila may kasamang mabigat na tanong, saan ako pupunta ngayon? Ang ingay ng tugtugan sa pista ay unti-unti nang nawawala sa aking likuran. Napapalitan ng sipol ng malamig na hangin at ang tunog ng aking sariling mga yabag. Sa dulo ng madilim na daan, ang anino ng lumang simbahan ng Bohol ay nakatayo na parang isang higanteng nagbabantay sa aking kalungkutan. Nang marating ko ang pintuan ng kumbento, ang aking mga tuhod ay tuluyan ng nanghina. Napasandal ako sa malaking kahoy na pinto at dahan-dahang napaupo sa malamig na semento. Bago pa man tuluyang magdilim ang aking paningin, narinig ko ang mahinang tunog ng pagpihit ng kandado. Umukas ang pinto at lumitaw ang nag-aalalang mukha ni Sister Beatrice. Diyos ko, Rosa! Anong nangyari sa'yo? Bulalas niya habang mabilis na lumuhod upang alalayan ako. Hindi ko na nagawang sumagot. Ang tanging naalala ko na lamang ay ang mainit na bisig ng matandang madre na bumuhat sa akin palayo sa malamig na ulan bago ako tuluyang nawalan ng malay. Nang magkamalay ako, nasa loob na ako ng isang maliit ngunit mainit na silid sa loob ng kumbento. Amoy kandila at lumang papel ang paligid. May mainit na tsaa sa ibabaw ng maliit na mesa sa aking tabi. Agad na lumapit si Sister Beatrice, hawak ang isang makapal na tuwalya. Uminom ka muna, anak. Basang-basa ka at nanginginig sa ginaw. Malumanay niyang sabi habang ipinapatong ang tuwalya sa aking balikat.
Haplos ng pagmamahal ang aking naramdaman sa tuwalyang yun. Isang lumang puting tela na may borda na maliit na bulaklak ng jasmine sa gilid. Hindi ko alam kung bakit, ngunit parang pamilyar ang amoy nito. Tila isang yakap na matagal ko nang hinahanap mula sa aking pagkabata. Salamat po, sister, pabulong kong sabi, habang pilit na pinipigilan ang muling pag-agos ng aking mga luha. Wala na po akong matutuluyan. Pinalayas po ako ni Lola dahil sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. Hinawakan ni Sister Beatrice ang aking magaspang na kamay at pinisil ito ng may pag-unawa. Alam ko, Rosa, kilala kita mula pa noong bata ka pa. Alam kong mabuting bata ka at hinding-hindi mo magagawa ang kanilang ipinaparatang. Manatili ka muna rito. Ang simbahan ay palaging bukas para sa mga nangangailangan ng kanlungan at hustisya. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng bana, yan na kampana ng simbahan. Bagamat may bigat pa rin sa aking dibdib, ang aking isip ay mas malinaw na ngayon. Pagkatapos ng almusal, ipinatawag ako ni Father Joseph sa kanyang opisina sa likod ng sakristi. Sa ibabaw ng kanyang malaking lamesang kahoy ay nakalatag ang makakapal at lumang mga blueprint ng simbahan. Rosa, alam kong mabigat ang iyong pinagdaraanan, ngunit naniniwala ako na ang iyong talino sa arkitektura ay may dahilan kung bakit ka narito ngayon. Simula ng pari habang itinuturo ang mga guhit. Ang ating lumang simbahan ay nahaharap sa malaking banta. May mga negosyan na gustong magtayo ng isang malaking resort dito sa tabi at balak nilang gibain ang bahagi ng ating kumbento at ang lumang pader na nag-uugnay sa lupain ng iyong pamilya. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Sino po ang may-ari ng proyektong yun, Father? Isang malaking korporasyon, ngunit ang lokal na kinatawan nila rito ay si Helena. Malungkot na sagot ng pare. Mayroon lamang tayong 2 buwan upang patunayan sa lokal na pamahalaan na ang simbang ito ay may makasaysayang halaga na hindi dapat galawin. Ibinigay sa akin ni Father Joseph ang mga lumang talaan ng konstruksyon mula noong taong 1950 upang aking pag-aralan. Habang binubuklat ko ang mga madilaw na pahina sa silid-aklatan, ang aking mga mata ay napatigil sa isang listahan ng mga donasyon para sa pagpapatayo ng altar. Doon, nakasulat sa magandang sulat kamay ang pangalang Isabel de la Cruz, ang pangalan ng aking yumaong ina. Siya pala ay nag-ambag ng mga pulang ladrilyo para sa pundasyon ng altar na ito. Kasabay nito, naalala ko ang pulang putik na nakita ko sa bintan ng aking silid kagabi. Lumabas ako sa likod ng simbahan kung saan kasalukuyang hinuhukay ang pundasyon para sa restorasyon. Ang lupa roon ay basang-basa dahil sa nagdaang bagyo. Isang malapot at pulang-pulang putik na luwad na kahawig nang nakita ko sa aking silid. Nanginig ang aking tuhod sa aking napagtanto. Ang putik sa bintana ko, ang putik sa sapatos ni Helena noong gabing yon, lahat ng ito ay nagmula rito. Pumunta nga si Helena rito bago nangyari ang krimen upang makipagtagpo sa kung sino. Ngunit, bakit niya ako binalangkas sa isang krimen? Ano ang hinahanap niya sa loob ng aking silid? At ano ang totoong koneksyon ng lumang simbahan sa aming lupain? Hindi ko maaaring palagpasin ang pagkakataong ito. Kailangan kong kumilos bago pa tuluyang makumbinsi ni Helena si Lola Conchita na pirmahan ang mga dokumento ng lupa. Kinabukasan, maaga akong nagtungo sa palengke ng aming bayan na nakasombrero at nakayuko upang hindi agad mapansin ng mga dating kakilala na tiyak na may masasamang tingin sa akin ngayon. Hinanap ko si Mang Cardo, ang matandang kargador sa palengke na madalas kong tinutulungan noon kapag mabigat ang kanyang mga dinadalang paninda. Bukod sa palengke, alam kong rumarakit din siya bilang construction worker sa likod ng lumang simbahan. Mang Cardo! Bulong ko nang matiyak kong walang nakatingin sa amin sa gilid ng isang bodega. Gulat na tumingin sa akin ang matanda, ngunit mabilis ding napalitan ng habag ang kanyang mga mata. Rosa, anak?
Totoo ba ang mga balita sa barangay? Hindi ako naniniwala na magagawa mo yon kay Conchita. Hindi po totoo yon, Mang Cardo. Pinalangkas po ako. Sabi ko habang pinipigilan ng aking emosyon. May itatanong lang po ako. Nung hapon ng pista, bago ang hapunan, nakita niyo po ba si Helena sa likod ng simbahan? Nag-isip ng malalim ang matanda bago dahan-dahang tumango. Oo, anak. Naalala ko nga. Nakita ko siyang may kausap na lalaking naka-Amerika na malapit sa hinukay na pundasyon. Galit na galit pa nga siya dahil naputikan ng kanyang mama, haling sapatos ng pulang luwad doon. Rinig ko pa nga siyang nagrereklamo habang napupunas ng paa. Kinuha ko ang aking telepono at piniktura ng pulang putik sa hukay ng simbahan bago nagpasalamat kay Mang Cardo. May sapat na akong piraso ng puzzle. Ngayon, kailangan ko nang harapin ang unang tao na kasangkapan sa larong ito, si Vanessa. Gamit ang isang bagong numero, nagpadala ako ng mensahe kay Vanessa upang makipagkita sa akin sa likod ng pampublikong mataas na paaralan sa tapat ng isang tahimik at lumang sari-sari store kung saan walang masyadong tao. Hindi nagtagal ay dumating siya. Baka sa kanyang mukha ang inis at kaba habang patingin-tingin sa paligid. Anong kailangan mo, Rosa? Wala ka nang mukhang maihaharap sa pamilya natin pagkatapos mo kaming nakawan. Mataray niyang sabi. Ngunit hindi niya maitago ang panginginig na kanyang boses. Maupo ka muna, Vanessa. Malamig at mahinahon kong sagot habang itinuturo ang plastik na upuan sa aking tapat. Hindi ako makikipag-away sa'yo. Gusto ko lang ipakita ang isang bagay. Ipinakita ko sa kanya ang larawan ng pulang putik sa aking telpon. Ang isa ay kuha sa bintana ng aking silid kagabi at ang isa naman ay ang pulang putik mula sa simbahan na kinunan ko kanina. Iyan ang pulang luwad mula sa simbahan, Vanessa. Nung hapon ng pista, abala ako sa palengke at diretso ako sa kusina para magluto. Ngunit ang nanay mo, si Helena, ay pumunta sa simbahan upang makipagkita sa isang ahente ng lupa. Siya ang pumasok sa aking silid habang ako ay naliligo para ilagay ang pulseras ni Lola sa aking bag. Nawala ng kulay ang mukha ni Vanessa. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa screen ng aking telepon. Hindi magagawa ni Mama yon. Bakit naman niya gagawin yan sa'yo? Dahil gusto niya ako mapalayos agad upang walang hahadlang sa pagbebenta ng lupa. Diretsahan kong sagot habang nakatitig sa kanya mga mata. At dahil ba nabaon siya sa napakalaking utang sa sugal sa kabilang bayan, kaya nagmamadali siyang makuha ang pera ng mga De La Cruz? Napaitad si Vanessa sa kanyang upuan, tila natamaan sa aking huling sinabi. Paano mo nalaman ang tukol sa utang niya sa pagsusugal? Bigla niyang bulalas. Napakuyom ako ng aking mga palad. Ang kanyang reaksyon ang huling kumpirmasyon na aking kailangan. Totoo nga ang tsismis sa palengke. Si Helena ay nagmamadali dahil hinahabol siya ng mga pinagkakautangan niya. Hindi na sumagot si Vanessa. Agad siyang tumayo, kinuha ang kanyang bag at tumakbo palayo matila hinahabol ang sariling niyang konsensya. Ngunit hindi ko siya hinayang makalayo ng ganoon na lamang. Lihim ko siyang sinundan hanggang sa makarating siya sa aming lumang bahay. Nagtago ako sa likod ng mga halamanan malapit sa silong ng kusina, kung saan ang dingding na kahoy ay may mga siwang na nagpapahintulot sa akin na marinig ang bawat pag-uusap sa loob. Narinig ko ang hysterical na boses ni Vanessa na sumisigaw kay Helena sa loob ng sala. Mama, sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba ang naglagay ng pulseras ni Lola sa bag ni Rosa? Ginamit mo ba ako para magsinungaling kay Lola at mapalaya si Rosa? Isad na kabibinging sampal ang sumunod na narinig ko, kasunod ng malamig at walang pusong tinig ni Helena. Tumahimik ka, Vanessa. Ano naman kung ginawa ko yon? Isang ampon lang si Rosa na pinulat sa daan ng pamilyang ito. Walang silbi ang batang yon, kundi maging pabigat sa ating kinabukasan. Magsara ka ng bibig kung gusto mong makuha natin ang lupang ito at hindi tayo mabulok sa hirap. Napasandal ako sa malamig na semento sa ilalim ng silong.
Kahit alam ko na ang katotohanan, ang marinig ang ganong katindi ng kalupitan mula sa babaeng itinuring kong ina ay tila isang mabigat na hampas na nagpadurog sa aking puso. Ngunit sa likod ng sakit, isang bagong lakas ang sumibol sa akin. Hindi na ako iiyak. Haharapin ko sila. Araw-araw, unti-unting lumalala ang kalagayan ni Lola Conchita dahil sa labis na isipin at panghihina. Isang hapon, habang ako ay nagtatrabaho sa loob ng simbahan, narinig ko ang malalakas na boses at ingay ng mga panukat mula sa katabing bakuran ng aming lumang bahay. Sumilip ako sa bintana ng kumbento at nakita ko si Helena na may kasamang dalawang lalaking naka-hard hat. May hawak silang malalaking panukat at sinisimula ng markahan ng lupain ni Lola na katabi lang ng pader ng simbahan. Nakatayo si Lola Conchita sa balkona, ubo ng ubo at halatang nanghihina habang pilit na nakikipag-usap. Helena, wag muna ngayon. Masama ang aking pakiramdam. Hindi ko pa kayang magdesisyon. Mahinang pakiusap ni Lola. Ngunit mabilis siyang binaliktad ng madrasta ko. Conchita, para sa kapakanan ito ng ating pamilya. Kung hindi natin ibebenta ang bahaging ito ng lupa, paano natin babayaran ang mga utang na iniwan ng ampun mong si Rosa nang magnakaw siya? Kailangan nating kumilos bago tayo tuluyang maghirap. Ang tindi ng kanyang pagmamanipula ay nagpabilis sa tibok ng aking puso sa galit. Alam kong kailangan ko nang makahanap ng legal at pisikal na katibayan upang pigilan si Helena bago maging huli ang lahat. Umakyat ako sa pinakamataas na bahagi ng simbahan, sa madilim at maalikabok na gantry o attic kung saan matatagpuan ang mga sinaunang damba at haligi. Gamit ang aking flashlight, notebook at laser measurer, maingat kong pinag-aralan ang estruktura ng gusali. Doon ko natuklasan ang isang kahangahangang bagay sa arkitektura ng simbahan. Ang mga dambuhalang structural support beams o dambuhalang kahoy na damba na sumusuporta sa bubong ng simbahan ay hindi nagtatapos sa mismong pader nito. Ang mga ito ay lumalampas at direktang nakakabit at sumasalo sa pundasyon ng lumang bahay ni Lola Conchita sa kabila ng bakod. Ibig sabihin, sa ilalim ng batas ng arkitektura at kasaysayan, ang bahay ni Lola at ang simbahan ay iisang pinag-isang estruktura. Kung gigibain ang bahay o hahukayin ang lupa sa pagitan nito, guguho ang malaking bahagi ng mismong simbahan. Nang tangkaing maghukay ng mga tauhan ni Helena sa tapat ng bakod, kinabukasan mabilis na humarang si Sister Beatrice kasama ang ilang matatandang deboto. "Huminto kayo!" Matigas na utos ni Sister Beatrice. "Ang lupang ito ay sakop ng sagradong santuwaryo ng simbahan. Wala kayong karapatang maghukay rito nang walang pahintulot mula sa Archdiocese, isa't sa pambansang ahensya ng kasaysayan." Dahil sa tindi ng presensya ng madre, napilitang umatras ang mga manggagawa ni Helena. Bumalik ako sa silid aklatan ng simbahan upang pag-aralan pa ang lumang talaan ng Kura Paroko mula noong taong 1950. Doon, sa isang madilaw na pahina na isinulat ng yumaong pari ng parokya, nakatagpo ako ng isang mahalagang tala. Binanggit doon na may isang walang katapusang kasunduan sa pagitan ng simbahan at ng pamilyang De La Cruz. Ayon sa kasunduan, ang orihinal na dokumento na nagbabawal sa anumang komersyal na aktibidad sa lupang iyon ay nakatago sa isang lihim na hakturo o niche sa likod mismo ng pangunahing altar. Habang ako ay nakatayo sa mataas na giyera ng scaffolding upang suriin ang pader sa likod ng altar, narinig ko ang isang pamilyar at matalas na boses mula sa ibaba ng simbahan. Tumiin ako sa ibaba at nakita ko si Helena na nakatayo, nakapamewang, at nakatingin sa akin nang may nag-aapoy na galit sa kanyang mga mata. "Rosa?" Sigaw niya na umalingaw-ngaw sa buong tahimik na simbahan. "Akala mo ba ay makapagtatago ka sa ilalim ng saya ng mga madre? Huwag kang magpakasiguro rito. Sisiguraduhin ko na,
Sa lalong madaling panahon ay ipapawalang bisa ko sa munisipyo ang iyong permit sa pagdidisenyo rito. Ang isang magnanakaw na tulad mo ay walang karapatang humawak sa sagradong simbahang ito. Naging napakabigat na mga sumunod na araw para sa akin dahil nalaman ko na formal nang naghain ng reklamo si Helena sa munisipyo upang ipatigil ang aking kontrata sa pagpapanumbalik ng simbahan. Ngunit sa kabila ng kanyang mga banta at pananakot, hindi ko hinaya ang mabalot ako ng takot. Isang hapon, habang naglilinis ako ng mga lumang upuan sa dulo ng simbahan, narinig ko ang pamilyar at mahinang boses mula sa loob ng silid kong pisalan. Kilala ko ang boses na iyon, si Lola Conchita. "Sister," naiyak na bulong ni Lola kay Sister Beatrice na nasa kabilang panig ng kumpisalan. "Labis na sumasakit ang aking dibdib. Gabi-gabi akong hindi nakakatulog mula nang paalisin ko si Rosa sa aming tahanan. Pakiramdam ko ay may malaki akong pagkakamali na gawa. Ngunit paano ko haharapin ang barangay kung totoo ngang nagkasala ang bata?" Malumanay na sumagot si Sister Beatrice na nagpapayo sa kanya na huwag magpadala sa mga bulong-bulungan at sa halip ay hanapin ang katotohanan na nagmumula sa puso. Ang pagdinig sa dusa ni Lola ay nagpadurog sa aking puso, ngunit alam kong hindi pa ito ang tamang oras upang magpakita sa kanya. Matapos umalis ni Lola, dinala ako ni Sister Beatrice sa isang maliit at maalikabok na silid sa pinakaloob ng kumbento, ang silid ng mga lumang talaan ng parokya. Nagsimula kaming mag-ayos ng mga lumang kahon ng dokumento upang maipakita ang kasaysayan ng simbahan. Kinuha ni Sister Beatrice ang isang lumang Biblia na may makapal na balat at dahan-dahan itong binuksan. Isang kupas at lumang larawan ang nahulog mula sa mga madilaw na pahina nito. Ito ay isang lumang larawan ng 3 kabataang babae na nakatayo sa harap ng pintuan ng lumang simbahan. "Sino po sila, Sister?" tanong ko habang pinagmamasta ng larawan. "Yan ang iyong yumaong ina, si Isabel," may basag sa boses na sabi ni Sister Beatrice habang itinuturo ang magandang babae sa gitna na may napakagandang ngiti. "At ito naman ako sa kanyang kaliwa. At ang nasa kanan ay si Helena." Dito isiniwalat ni Sister Beatrice ang isang madilim na katotohanan ng nakaraan. Si Helena ay hindi palaging mayaman. Noong una, siya ay isang simpleng katulong lamang na pinatira sa tahanan ng mga De La Cruz dahil sa awa ni Isabel. Ngunit unti-unting lumaki ang inggit sa puso ni Helena sa kagandahan at yaman ni Isabel. Matapos pumanaw si Isabel dahil sa sakit, ginamit ni Helena ang kanyang tuso at ganda upang akitin ang aking ama at makuha ang posisyon sa pamilya na matagal na niyang hinahangad. Nanginginig ang aking kamay habang nakikinig. Ngunit, biglang naituon ang aking pansin sa isang maliit na detalye sa larawan. Sa leeg ni Isabel ay nakasabit ang isang pilak na locket na may burda ng bulaklak ng jasmine. Mabilis kong kinapapa ang aking leeg at inilabas ang maliit na locket na pilak na ibinigay sa akin ni Lola nung bata pa ako. Ang locket na sinabi niyang tanging alaala mula sa aking mga magulang. Sila ay magkapareho. Walang duda, ang locket na suot ko ngayon ay ang mismong locket na suot ng aking ina sa larawan. "Huwag kang mag-alala, Rosa," bulong ni Sister Beatrice habang hinahawakan ang aking nanginginig na kamay. "Nalaman ko na tinanggihan ni Lola Conchita ang pangalawang pagsubok ni Helena na papirmahin siya sa kasunduan ng pagbebenta ng lupa. Gusto ni Conchita na hintayin muna ang araw ng pagdiriwang at kanthay ng simbahan bago gumawa ng desisyon. May sapat pa tayong oras." Hinawakan ni Sister Beatrice ang aking balikat nang may tindi ng pagmamahal at pagpapasya sa kanyang mga mata. "Rosa, pumunta ka sa maliit na kapilya bukas ng gabi, sa ganap na ikawalo. Ibibigay ko sa iyo ang huling kahon ng mga lihim ni Isabel na matagal kong itinago. Oras na para malaman mo ang buong katotohanan tungkol sa iyong tunay na pagkakakilanlan." Gabi na at walang patid ang patak ng ulan
nang magtungo ako sa maliit na kapilya sa likod ng kumbento. Tahimik ang buong paligid at ang tanging nagbibigay ng kaanting liwanag ay ang malalaking kandila sa harap ng altar. Naroon na si Sister Beatrice, nakaupo sa unang upuan habang nakapatong sa kanyang kandungan ang isang lumang kahon na gawa sa mahogani. Hindi ko alam na sa mga sandaling yon, may isang anino na lihim na sumusunod sa akin mula sa dilim ng bakuran. Si Vanessa, na naghihinala sa aking mga kilos matapos ang aming huling pag-uusap, ay nagtago sa likod ng malaking pintuan ng kapilya upang makinig. "Rosa, lumapit ka!" Malumanay na tawag ni Sister Beatrice nang mapansin niya ang aking pagdating. Lumapit ako at umupo sa kanyang tabi. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito ay may isang lumang tela ng damit ng sanggol at isang madilaw at tila pormal na papel. Kinuha niya ang papel at inabot sa akin. Ito ay isang orihinal na katibayan ng kapanganakan o birth certificate. Nanlamig ang aking mga daliri at tila huminto ang ikot ng aking mundo nang basahin ko ang mga pangalang nakasulat doon. Pangalan ng bata, Rosa May de la Cruz. Ina, Isabel de la Cruz. Ama, Manuel de la Cruz. "Sister, ano po ito?" Basagat nanginginig kong tanong habang nakatitig sa papel. Malamlam ang mga matang tumingin sa akin ng matandang madre. "Hindi ka ampon mula sa kung saan, Rosa. Ikaw ang tunay na anak ni Isabel. Ikaw ang tunay na apo ni Conchita." Nawalan ako ng boses. Ang buong buhay ko na itinuring ang sarili bilang isang ampon na dapat laging magpasalamat at magpaalipin ay biglang nagbago sa isang iglap. Ipinalwanag ni Sister Beatrice ang malungkot na nakaraan. Noong nagdadalang tao si Isabel, naging napakahina ng kanyang kalusugan. Kasabay nito, si Helena ay nagsisimula ng gumawa ng mga paraan upang agawin ang ari-arian ng pamilya. Bago pumanaw si Isabel matapos kanyang isilang, nakiusap siya sa kura paroko at kay Sister Beatrice na itago ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Ginawa nila itong kasunduan na palalabasing ampon ka lamang na dinala mula sa ibang parokya upang protektahan ka mula sa kasamaan ni Helena hanggang sa maging sapat na ang iyong gulang. "At si Vanessa?" Tanong ko habang nanginginig ang aking buong katawan sa tindi ng emosyon. "Sino po si Vanessa?" Bumuntong hininga ng malalim si Sister Beatrice. "Si Vanessa ay hindi rin tunay na anak ng iyong ama. Ang tunay na sanggol ni Helena ay pumanaw noong bagong silang pa lamang dahil sa malubhang sakit. Upang manatili siya sa bahay ng mga De La Cruz at makakuha ng suportang pinansyal mula sa iyong ama, kumuha si Helena ng isang sanggol na ulila mula sa ampunan sa kabilang bayan. At ang sanggol na yon ay si Vanessa." Isang malakas na kaluskos at lagutok ng kahoy ang biglang narinig mula sa pintuan ng kapilya, kasunod ng isang nakakabinging iyak. Lumabas mula sa dilim si Vanessa. Basang-basa siya ng luha. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkagulat, galit at walang katapusang dalamhati. "Hindi yan totoo?" sigaw ni Vanessa habang patakbong lumalapit sa amin, nanginginig ang buong katawan. "Nagsisinungaling ka, sister. Ako ang tunay na anak. Ako ang paborito sa bahay na yon. Hindi ako galing sa ampunan." Sinubukan siyang hawakan ni Sister Beatrice upang patahimikin, ngunit itinulak siya ni Vanessa ng bahagya habang umiiyak ng marahas. "Sinisira niyo lang ang pamilya ko. Mga sinungaling kayo!" Tuluyang nawala ng kontrol si Vanessa at patakbong lumabas ng kapilya pabalik sa aming lumang bahay sa gitna ng dilim at malakas na ulan. Sinundan ko siya dahil sa labis na pag-aalala sa kung ano ang maaari niyang gawin sa kanyang sarili. Nang makarating si Vanessa sa bahay, narinig kong nagtatalo sila ni Helena sa sala. Nakatayo si Helena malapit sa mesa habang si Vanessa ay nakatayo sa kanyang tapat, basang-basa at umiiyak.
Mama! Sigaw ni Vanessa, na halos mawala na ng boses. Sabihin mo sa akin ang totoo. Anak mo ba talaga ako? O kinuha mo lang ako sa ampunan para gamitin laban sa mga De La Cruz? Napatigil si Helena. Dahan-dahan siyang humarap kay Vanessa. Walang kakikitaan na kahit anong pagmamahal o awa sa kanyang mga mata. Tanging malamig at matigas na katotohanan lamang. Tumahimik ka, Vanessa. Malamig na sabi ni Helena na tila walang pakundangan sa damdamin ng bata. Ano naman kung kinuha kita sa ampunan? Iniyahon kita sa dumi ng kalsada. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay sumunod sa akin kung ayaw mong bumalik sa pagiging dukha. Kinabukasan, mas matatag at mas may determinasyon na ang aking kalooban. Bago magsimula ang pampublikong pagdinig sa bulwagan ng barangay, pinuntahan ko muna si Lola Conchita sa kanyang maliit na pwesto sa palengke. Nakaupo siya roon sa tabi ng kanyang mga paninda, mukhang puyat, malungkot at may sakit. Lola? Mahinang sabi ko habang nakatayo sa kanyang tapat. Nag-angat siya ng tingin at nakita ko ang pananabik, pagtataka at malalim na sakit sa kanyang mga mata. Rosa, anak. Lumapit ako at niyakap ko siya ng mahigpit. Pilit kong pinigilan ang aking sarili na sabihin agad ang buong katotohanan tungkol sa aking pagiging tunay niyang apo. Ayaw kong mabigla siya dahil sa kanyang mahinang puso. Lola, huwag ka nang mag-alala. Bulong ko sa kanyang tainga habang hinahawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Maniwala ka sa akin. Lilinisin ko ang aking pangalan at ipagdatanggol ko ang ating lupa sa tamang paraan. Matapos yon ay mabilis akong nagtungo sa bulwagan ng barangay kung saan ginaganap ang opisyal na pagdinig tungkol sa aplikasyon ng permit para sa resort ni Helena. Naroon na si Helena, nakasuot ng mamahaling damit at nakatayo sa harap ng kapitan at ng mga kagawad habang mayabang na hawak ang mga papel. Kapitan, narito ang kasunduan sa pamamahala na may lagda ni Conchita de la Cruz. Mayabang na pahayag ni Helena habang ipinapakita ang dokumento. Wala na anumang legal na dahilan upang pigilan ang aming proyekto at ang paghuhukay sa katabing lupain. Ngunit, bago pa man makapagsalita at makapirma ang kapitan ng barangay, pumasok ako sa pintuan kasama si Ate Santos, ang legal na tagapayo na ipinadala ng parokya. Dala ko ang aking malaking lalagyan ng mga blueprint at mga technical na dokumento sa arkitektura. May napakalaking dahilan para pigilan yan, Kapitan. Matatag kong sabi habang naglalakad patungo sa gitna ng bulwagan habang ang lahat ng tao ay nakatingin sa akin. Nagulat si Helena at agad na napatingin sa akin ng may galit at panghahamak. Anong ginagawa ng magnanakaw na ito rito? Kapitan, pinalayas na ang batang yan sa aming pamilya. Wala siyang anumang karapatang magsalita rito. May karapatan siya bilang opisyal na arkitekto ng restorasyon ng pambansang simbahang ito. Pormal na apela ni Ate Santos habang inilalabas ang kanyang pormal na ID at kwalifikasyon. Inilatag ko ang aking malalaking blueprint sa mesa sa harap ng kapitan at ng mga kagawad. Ipinakita ko ang aking technical na pagsusuri sa estruktura na ginawa ko sa mga nakalipas na araw. Ipinapakita ng mga planong ito na ang pundasyon ng bahay ng mga De La Cruz at ang pader ng lumang simbahan ay nakakabit sa iisang sinaunang damba at pundasyon mula pa noong 1950. Paliwanag ko ng may buong kaalaman at awtoridad sa aking propesyon. Kung hahukayin o gigibayin ang lupa para sa resort ni Helena, guguho ang buong lumang simbahan, isang pambansang pamana ng ating bayan. Ang anumang pagkasira rito ay isang malaking krim sa ilalim ng batas ng pamana ng kultura o Cultural Heritage Law. Natigilan ng kapitan at ang mga kagawad. Nagpalitan sila ng tingin habang sinusuri ang aking mga detalyadong guhit at ang tatak ng aking lisensya bilang estudyante ng arkitektura sa ilalim ng gabay ng parokya. Si Helena naman ay namumula na sa galit at hindi na makapagsalita. Sa gitna ng matinding tensyon sa silid, muling bumukas ang pinto. Pumasok si Lola Conchita. Bagamat mabagal ang kanyang paglakad at inaalaya ni Vanessa,
na tahimik lamang at nakatungo sa gilid, diretso ang tingin ng matanda sa kapitan ng barangay. "Maniwala kayo sa bata," matapang na pahayag ni Lola Conchita na ikinagulat ng lahat ng tao sa bulwagan. "Pinagkakatiwalaan ko si Rosa. Siya ang arkitekto ng pamilyang ito at ipinagkakatiwala ko sa kanya ang proteksyon ng aming lupa at ng simbahan." Dahil sa malinaw na ebidensya ng arkitektura at sa matatag na pahayag ni Lola Conchita, nagkasundo ang kapitan at ang board na ipatigil muna ang anumang permit o paghuhukay ng kumpanya ni Helena hanggang sa matapos ang opisyal na inspeksyon ng pambansang ahensya ng kultura. Nang matapos ang pagpupulong, mabilis na lumabas si Helena sa bulwagan na nag-aapoy sa matinding galit. Nagtago ako sa gilid ng pos at narinig ko ang kanyang galit na boses habang may kausap sa telpon. "Hindi ako papapayag na matalo na isang ampon!" Galit niyang bulong sa kanyang tapat na tauhan sa kabilang linya. "Pumunta ka sa archive room ng simbahan sa gitna ng gabi bago ang araw ng inspeksyon. Sunugin mo ang lahat ng lumang dokumento at talaan roon para walang maipakitang patunay ang batang yan." Mabilis na nagdilim ang kalangitan sa buong Bohol pagdating ng hapon. Isang malakas na bagyo ang biglang pumasok sa lalawigan na nagdala ng marahas na hangin at malakas na buhos ng ulan. Dahil sa tindi ng bagyo, tuluyang nawala ng kuryente ang buong barangay. Dumilim ang buong paligid at ang tanging naririnig sa loob ng lumang simbahan ay ang lagutok ng mga bubong na yero at ang atunggal ng hangin sa labas. Sa loob ng madilim na kumbento, nanatili ako kasama si Sister Beatrice upang tiyaking ligtas ang mga lumang dokumento sa mga bintanang maaaring pasokin ng tubig ulan. Habang inaayos ko ang mga papeles gamit ang liwanag ng isang maliit na ilawan, narinig ko ang mahina ngunit dinalidaling pagtapik sa pintuan sa likod ng sakristi. Kwalkier tao ay hindi lalabas sa gitna ng ganitong tindi ng bagyo. Maingat kong binuksan ang pinto. At laking gulat ko nang lumitaw si Vanessa. Nanginginig siya sa ginaw, basang-basa ng ulan, at bakas ang matinding takot sa kanyang mga mata. "Rosa!" bulong niya na halos kapusin ng hininga. "Kailangan mo mag-ingat. Narinig ko si Mama kanina habang may kausap sa telpon. Nagbayad siya ng 2 lalaki para pumunta rito ngayong gabi. Balak nilang sunugin ang archive room para matupok ang lahat ng lumang papeles ng simbahan at ng ating pamilya bago ang inspeksyon." Tumingin ako sa kanya nang may pagtataka. "Bakit mo sinasabi ito sa akin, Vanessa?" Yumuko si Vanessa at sa gitna ng dilim ay nakita ko ang pag-agos ng kanyang mga luha. "Dahil nalaman ko na ang totoo, sinira ni Mama ang buhay natin dalawa. Hindi ko na kayang sumunod sa mga kasamaan niya. Ayaw kong matupok ang simbahang ito at ang huling alaala ng iyong ina dahil sa kanyang katakawan sa pera." Inabot niya sa akin ang isang lumang pait at martilyo mula sa lalagyan ng kagamitan sa labas. "Gamitin mo ito. Sabi mo may hinahanap ka sa pader sa likod ng altar. Bilisan mo bago sila makarating." Dinala ko ang ilawan at ang mga kagamitan patungo sa likod ng pangunahing altar. Umakyat ako sa mataas na scaffolding sa gitna ng dilim, habang ang dambuhalang hangin sa labas ay napaparatel sa mga lumang bintanang salamin ng simbahan. Ginamit ko ang aking kaalaman sa arkitektura habang maingat kong sinusuri ang mga ladrilyo ayon sa mga pahiwatig sa notebook ng inhinyero noong 1950. Sa ika-5 layer ng mga ladrilyo sa likod ng bulto ng pulpit, nakita ko ito. Isang lumang pulang ladrilyo na may nakaukit na maliit na simbolo ng bulaklak ng jasmine. Katulad ito ng nakaukit sa aking pilak na locket. Napakatigas ng pagkakakabit ng ladrilyong iyon dahil sa sinaunang semento. Sinimulan ko itong patin ng maingat upang hindi magiba ang lumang pader na nagiging marupok na dahil sa nababasang-basang hangin. Ngunit bago ko pa man matanggal ang ladrilyo, dinala ng malakas na hangin mula sa pinto ng sakristi ang amoy ng usok at gaas.
Nagsimula ng kumalat ang apoy sa lumang kahoy na imbakan sa labas. At bago ako makababa sa scaffolding, isang nakatatakot at matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng simbahan. Ang sigaw ni Vanessa. Rosa! Tung! Sinubungkan pala ni Vanessa na harangan ng dalawang lalaking nagbuhos ng gaas sa labas. At sa gitna ng kaguluhan at marahas na hangin, bumagsak ang malaking giyera ng scaffolding sa labas. Naipit ang paa ni Vanessa sa ilalim ng mga mabibigat na troso, habang ang apoy ay mabilis na kumakalat patungo sa kanyang kinaroroonan. Ang amoy ng usok at gaas ay mabilis na kumalat sa buong loob ng madilim na simbahan. Sa itaas ng mataas na scaffolding sa likod ng altar, hawak ko ang pait at martilyo. Ilang pulgada na lamang ang layo ng aking kamay mula sa ladrilyong nagtatago ng katotohanan tungkol sa aking pagkatao at sa dangal ng aking pamilya. Ngunit sa ibaba, ang sigaw ni Vanessa ay umalingaw. Sa gitna ng atungal ng bagyo, isang sigaw na puno ng matinding takot at pakiusap. Rosa! Absolutely! Ako makagalaw! Tumingin ako sa ladrilyong may ukit ng bulaklak ng jasmine. Alam kong kapag iniwan ko ang lugar na ito ngayong gabi, maaaring matupok ng apoy ang lumang papeles o kaya ay gumuho ang pader at mawala ang katibayan magpakailanman. Ngunit nang sumilip ako sa ibaba, nakita ko ang pulang liwanag ng apoy na mabilis na gumagapang patungo sa kinaroroonan ni Vanessa na naipit sa ilalim ng mga bumagsak na mabibigat na troso ng giyera. Hindi ako nagdalawang isip. Binitawan ko ang pait at martilyo at mabilis na bumaba sa scaffolding. Ang buhay ng tao ay hindi kailanman maihahambing sa anumang piraso ng papel, sa anumang karangalan o sa anumang sukat ng lupa. Mabilis akong tumakbo patungo sa nasusunog na bahagi ng sakristi. Ang usok ay makapal at nakakabulag. Nakita ko si Vanessa na nakadapa sa basang semento. Ang kanyang kanang binti ay nakaipit sa ilalim ng isang dambuhalang damba ng kahoy na bumagsak mula sa kisame. Rosa, akala ko iiwan mo na ako. Iyak ni Vanessa. Ang kanyang mukha ay puno ng usok, luha at putik. Huwag kang magsalita. Mag-ipon ka ng lakas. Sigaw ko habang tumitingin sa paligid. Ginamit ko ang aking kaalaman sa arkitektura at physics. Kumuha ako ng isang mahabang bakal na tubo na nakakalat sa floor at isinuksyok ito sa ilalim ng mabigat na damba upang gawing isang lever o pampatag. Pinatong ko ang dulo sa isang nakatambak na ladrilyo upang magkaroon ng suporta. Vanessa, sa pagbilang ko ng 3, hilahin mo ang binti mo. Utos ko habang itinutulak ko pababa ang bakal gamit ang aking buong bigat at lakas. 1, 2, 3! Sa tulong ng leverage, bahagyang naangkat ang dambuhalang kahoy. Sa kabila ng sakit, buong lakas na hinalikdik ni Vanessa ang kanyang binti palabas. Sa sandaling makawala siya, tuluyang bumagsak ang natitirang bahagi ng kisame sa aming kinaroroonan na naglabas ng napakalaking perchil ng apoy at mga sprak ng apoy. Inakay ko si Vanessa sa kanyang balikat. Sa gitna ng makapal na usok at naglalagablab na init, pilit kaming gumapang at bumagsak palabas ng pinto patungo sa malaking patio ng simbahan sa gitna ng buhos ng ulan. Nakarating kami sa basang damuhan kung saan ang ilang mga mamamayan ng barangay at ang mga bombero ay nagsisimula ng dumating upang patayin ang apoy sa kabila ng lakas ng bagyo. Napaluhod ako sa damuhan, nanginginig at napaubo dahil sa usok, habang si Vanessa ay nakahiga sa aking tabi na umiiyak sa sakit ng kanyang naipit na binti. Biglang dumating si Helena mula sa kalsada, nakapayong at nakatrenso. Mabilis siyang tumakbo patungo sa aming kinaroroonan. Ngunit sa halip na yakapin o tanungin ang kalagayan ng kanyang sugatang anak na si Vanessa, ilampasan niya ito ng walang kaimik-imik at dinaluhong ang kapitan ng mga bombero. Ang aking lalagyan ng papel! Ang aking mga dokumento sa opisina sa likod! Sigaw ni Helena habang itinuturo ang nasusunog na imbakan.
Pumasok kayo sa loob at iligtas niyo ang aking mga papeles sa lupa. Wala akong pakialam sa lumang simbahang yan. Ang mga papeles ko ang iligtas ninyo. Nakatitig si Vanessa sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkabigo at sakit na higit pa sa sakit ng kanyang sugatang binti. Doon, tuluyang na-realize ni Vanessa na para kay Helena, wala siyang anumang halaga, kundi isang kasangkapan lamang para sa pera. "Mama," mahinang bulong ni Vanessa habang dumaan ang luha sa kanyang basang pisngi. "Muntik na akong mamatay sa loob. Ngunit ang mga papeles mo pa rin ang iniisip mo." Tumingin si Helena sa kanya ng may malamig na mga mata at walang kaunting awa. "Nakalabas ka naman, di ba? Huwag kang maarte dyan. Kung nasunog ang mga papeles na yon, mabawalan tayo ng pera." Sa gitna ng sigawan at ng buhos ng ulan, isang malakas na gumuho ang narinig sa loob ng kapilya. Ang pader sa likod ng altar, ang pader kung saan naroon ang ladrilyong may ukit ng jasmine, ay bumagsak dahil sa pinagsamang epekto ng init ng apoy, ulan at ng bagyo. Nang dahan-dahan, nang mapuksa ng mga bombero ang apoy, pumasok kami sa loob kasama si Father Joseph, si Sister Beatrice at si Lola Conchita na katutuklas pa lamang sa nangyari at dinala ng mga kapitbahay. Sa gitna ng mga nabasag na pulang ladrilyo at usok sa paanan ng altar, may isang bagay na nadningning sa ilalim ng ilaw ng mga ilawan. Isang lumang kahon na gawa sa tanso at bakal ang lumitaw mula sa nabiyak na hukturong sa loob ng pader. Nabasag ang outer brick layer dahil sa pagguho, at sa loob ng mga guho ay malinaw na nakikita ang isang selyadong dokumento na may lumang tatak ng Pamilya de la Cruz at ng simbahan na hindi man lamang nadikit ng apoy. Kinaumagahan, pagkatapos ng bagyo, ang maliwanag na sikat ng araw ay sumikat sa naabang bahagi ng imbakan ng simbahan. Ang buong barangay, kasama ang kapitan at ang 2 pulis mula sa munisipyo, ay nagkatipang sa patio upang imbestigahan ang sanhi ng sunog at ang mga sirang naiwan nito. Si Helena, na may hawak na panyo at nakasuot ng maayos na damit na tila walang nangyari, ay agad na lumapit sa mga pulis habang nakaturo sa akin ng may galit. "Pulis! Hulihin niyo ang batang yan!" sigaw ni Helena na pilit na nagpapalabas ng peking luha sa kanyang mga mata. "Si Rosa ang naglagay ng apoy sa simbahang ito. Galit siya sa amin dahil pinalaya siya sa bahay at gusto niyang sirain ang mga dokumento upang hindi mabenta ang lupa. Siya ang arsonist na nagsulog sa sagradong simbahang ito." Ang ilang mga kapitbahay na wala pa ring alam sa totoo ay nagsimulang magbulungan at tumingin sa akin. Ngunit bago pa man makahakbang ang mga pulis patungo sa aking kinaroroonan, pumagit na si Vanessa. Nakatukod siya sa isang kahoy na crutch, may balot ng tahi at bandage ang kanyang binti, ngunit matatag at walang takot ang kanyang tindig. "Hindi yan totoo, Kapitan!" Malakas at malinaw na pahayag ni Vanessa na umalingaw-ngaw sa buong patio. Nagulat si Helena at nanlaki ang kanyang mga mata sa galit. "Vanessa, ano bang pinagsasasabi mo? Nabagok ba ang ulo mo sa aksidente kagabi?" "Hindi ako nabagok, Mama," malamig na tugon ni Vanessa habang nakatingin ng diretso sa mga pulis. "Ako ang saksi. Si Helena mismo ang nagbayad sa 2 lalaki para magbuhos ng gaas at magsunog sa imbakan kagabi. Sinubukan ko silang pigilan, kaya ako naipit sa giyera. Iniligtas ako ni Rosa habang ikaw, Mama, ay walang pakialam kung mamatay ako sa loob basta mailigtas lang ang pera mo." Nagsimulang magbulungan ng malakas ang buong barangay. Namutla si Helena at hindi agad nakapagsalita habang ang mga tao ay nakatingin na sa kanya ng may matinding jijiri at galit. Sa gitna ng kaguluhan, dinala ni Father Joseph at ni Sister Beatrice ang lumang tanso at bakal na kahon na natagpuan sa guho ng pader sa likod ng altar. Sa harap ng kapitan, ng mga pulis at ni Lola Conchita na inaalaya ng mga kapitbahay, dahan-dahang binuksan ni Father Joseph ang selyadong kahon.
Sa loob nito ay may 2 mahahalagang dokumento na hindi nagalaw ng panahon o ng apoy dahil sa kapal ng bakal na lalagyan. Kinuha ni Father Joseph ang unang dokumento at binasa ito ng malakas sa harap ng lahat. Ito ang kasunduan ng donasyon noong taong 1950. Nakasaad dito na ang lupain ng pamilya de la Cruz ay ipinagkaloob sa simbahan bilang isang sagradong lugar ng pamayanan. Anumang pagtatangkang ibenta ito sa komersyal na negosyo ay automatikong magpapawala ng bisa sa titulo at ang buong karapatan ay babalik sa tanging lehitimong tagapagmana ng pamilya, ang anak ng panganay na si Isabel de la Cruz. Inilabas naman ni Sister Beatrice ang ikalawang dokumento, ang orihinal na katibayan ng kapanganakan ni Rosa. At narito ang katibayan, sabi ni Sister Beatrice habang dumadaloy ang luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. Si Rosa May de la Cruz ay hindi ampon mula sa kalsada. Siya ang tunay na anak ni Isabel de la Cruz, ang tunay at tanging apo ni Conchita. Kasabay nito, tumating ang isa pang patrol car ng pulis. Inilabas nila mula sa kotse ang isa sa mga lalaking inupahan ni Helena na nahuli ng mga awtoridad habang tumatakas sa kabilang bayan. "Sinabi na ng suspect ang lahat, Kapitan," pahayag ng pulis. "Inamin niyang si Helena ang nagbayad sa kanya ng 50,000 piso mula sa kanyang personal na bangko upang sunugin ang imbakan na iyong gabi." Wala nang maipagtanggol si Helena. Mabilis na inilabas ng pulis ang mga pusa o handcuffs at ikinabit ito sa mga kamay ni Helena. "Bitawan niyo ako! Hindi niyo alam kung sino ako!" sigaw ni Helena habang napupumiglas. Ngunit pilit siyang kinaladkad ng mga pulis patungo sa mobile car sa gitna ng boo at sigaw ng galit ng buong barangay na dating naloloko niya. Bago siya ipasok sa kotse, tumingin si Helena kay Vanessa nang may matinding galit at pagtataksil. Ngunit pinalitan lamang ito ni Vanessa ng isang malamig na tingin bago tumalikod at yumakap ng mahigpit kay Rosa. Napaluhod si Lola Conchita sa basang semento ng patio. Umiiyak siya ng marahas. Ang kanyang mga kamay ay nakataas habang nakatingin sa akin ng may matinding pagsisisi. "Rosa, anak ko, patawarin mo ako," humahagulgol na pakiusap ni Lola Conchita. "Naging bulag ako sa katotohanan. Ipinagpalit ko ang sarili kong dugo sa hiya sa ibang tao. Patawarin mo si Lola, anak ko." Lumapit ako at lumuhod sa kanyang tapat sa harap ng buong barangay. Niyakap ko ang matanda ng buong higpit, nararamdaman ng matagal nang nawalang init ng pamilya. "Lola, wala ka pong kasalanan," bulong ko habang dumadaloy ang aking mga luha sa kanyang balikat. "Nakatayo na po ako rito. Nakauwi na po ako." Pagkalipas ng ilang araw matapos ang bagyo at ang pagkakadadahip kay Helena, muling nagbalik ang katahimikan at liwanag sa aming barangay. Kasama ko si Lola Conchita at si Vanessa na pabalik sa aming lumang bahay. Wala na roon ang mabigat at nakatatakot na presensya ng kasakiman ni Helena. Napalitan na ito ng malinis na simoy ng hangin mula sa dalampasigan. Pumasok ako sa aking maliit na silid at nagsimulang mag-ayos ng aking mga gamit. Habang inaayos ko ang aking mga libro sa arkitektura sa ibabaw ng mesa, dahan-dahang pumasok si Lola Conchita. Hawak niya ang isang pamilyar na maliit na kahon na gawa sa velvet na kadalasang nakatago sa ilalim ng altar ng bahay. Inilabas niya mula sa kahon ang gintong pulseras na may luntiang iyas. Ang pulseras na naging dahilan ng aking paghihirap, kahihiyan at pagpapalayas sa akin noong gabi ng pista. "Rosa, anak ko," may nang sabi ni Lola Conchita habang nakatingin sa akin ng may matinding pagmamahal at paggalang. "Ang hiyas na ito ay tunay na pagmamay-ari ng iyong inang si Isabel. Dapat ay matagal ko na itong ibinigay sa iyo." Dahan-dahan niyang isinuot ang gintong pulsera sa aking kanang kamay.
Dinala niya ako sa harap ng altar ng aming tahanan kung saan nakatayo ang imahe ng Santo Niño at ang lumang larawan ng aking ina. Doon, sa harap ng aming mga ninuno, lumuhod si Lola Conchita at nanalangin, humihingi ng tawad sa kanyang naging pagkukulang at pagdududa sa akin. Nang lumabas ako ng silid matapos ang panalangin, nakita ko si Vanessa na nakatayo sa pintuan ng sala. Hawak niya ang isang lumang maleta, nakayuko at handa nang lumabas ng bahay habang nakatukod sa kanyang kahoy na crutch. "Vanessa!" Tawag ko sa kanya. "Saan ka pupunta?" Lumingon si Vanessa at nakita kong basang-basa ng luha ang kanyang mga mata. "Aalis na ako, Rosa. Wala na akong karapatang manatili pa rito sa bahay na ito. Hindi ako isang De La Cruz. At nagkasala ako sa iyo at kay Lola noong sumunod ako sa mga maling plano ni Mama." Lumapit ako sa kanya at dahan-dahang hinawakan ng kanyang maleta upang pigilan ang kanyang pag-alis. "Huwag kang umalis, Vanessa." Pakiusap ko sa kanya ng may buong katapatan. Ang tunay na pamilya ay hindi lamang natatapos sa dugong nananalaytay sa ating mga ugat o sa pangalang ating dinadala. Iniligtas mo ang simbahan at tinulungan mo akong ilabas ang katotohanan nung gabing yon. Nagkamali ka man nung una, ngunit pinatunayan mo na may mabuti at tapat kang puso. Naupo kaming tatlo sa palibot ng aming hapagkainan. Ang hapagkainan kung saan ako dating pinalayas at pinalibutan ng galit ng mga tao. Ngunit ngayon, ang amoy ng mainit na sabaw ng tinola na niluto ni Lola Conchita ang nagpuno sa buong tahanan ng kaginhawaan. Sa gitna ng aming pagkain, inihayag ni Vanessa ang kanyang bagong plano sa buhay. "Gusto kong mag-aral ng kursong nursing dito sa Bohol gamit ang kaanting naipon ko mula sa pagtatrabaho sa palengke. Gusto kong tumulong sa mga may sakit sa ating bayan. At gusto kong ako ang mag-alaga kay Lola kapag nag-aaral ka na sa Manila." Numiti si Lola Conchita at hinawakan ang aming mga kamay sa ibabaw ng mesa. Doon, bago kami magpatuloy sa pagkain, ginawa namin dalawa ni Vanessa ang tradisyonal na pagmamano kay Lola Conchita. Hinalikan namin ang kamay ng matanda habang iginawad naman ni Lola Conchita ang kanyang taimtim na pagpapala sa aming dalawa bilang kanyang mga tunay na apo sa puso at sa tahanan. Habang kami ay naghahapunan ng may ngiti sa aming mga labi, narinig namin ang isang magalang na katok sa aming pintuan. Ang kapitan ng barangay mismo ang pumasok. May hawak na isang pormal na sobre na may tatak ng pamahalaang panlalawigan ng Bohol. Inabot niya ang sobre sa akin ng may malaking paggalang. Binuksan ko ang sobre at binasa ang opisyal na liham mula sa Board of Architecture and Cultural Heritage. Ayon sa liham, pormal nang inaprubahan ng lalawigan ang aking binalangkas na disenyo para sa pagpapanumbalik ng lumang simbahan. Bukod dito, maglalaan din ang pamahalaan ng espesyal na pondo upang muling itayo ang mga bahaging nasira ng apoy sa ilalim ng aking pamamahala bilang pangunahing arkitekto. Napatakip si Lola Conchita sa kanyang bibig sa sobrang kagalakan, habang si Vanessa ay masayang yumakap sa akin. Ang laban para sa aking danggal at sa diwa ng aming pamilya ay opisyal nang nagwakas sa isang dakilang tagumpay. Ang malakas at masayang tunog ng mga kampana ng lumang simbahan ay umalingaw-ngaw sa buong barangay ngayong umaga ng Linggo. Ang araw ay maliwanag na nakasikat sa kalangitan ng Bohol at ang simbahang dating nasunog at gumuho ay nakatayo na ngayon ng may panibagong ganda, tibay at walang kapantay na karangalan. Ang buong barangay, ang mga taong dating naniwala sa mga maling tsismis at paninirang puri ni Helena noong gabi ng pista, ay nagkatipon sa patio. Naroon si Lola Conchita na nakasuot ng kanyang pinakamagandang barotsaya, at si Vanessa na nakatayo sa kanyang tabi na may malawak na ngiiti sa kanyang mga labi. Umakyat si Father Joseph sa bulto ng altar at nagsimulang magsalita sa harap ng buong pamayanan. "Mga kapatid," simula ng pare na umalingaw sa pamamagitan ng mikropono. "Ang simbahang ito ay hindi lamang muling itinayo mula sa mga pulang ladrilyo at semento.
Ito ay muling nabuhay dahil sa katapatan, katapangan at ang diwa ng pagpapatawad ng isang kabataang arkitekto na dating itinuring ng ilan na isang ampon. Ngunit siya palang tunay na tagapagtanggol ng ating pamana, si Arkitekto Rosa May de la Cruz. Umakyat ako sa entablado sa gitna ng malakas, nag-uumapaw at walang patid na palakpakan ng buong barangay. Nakatitig ako sa maraming muka ng mga tao sa aking tapat. Walang kahit kaanting galit o pait sa aking puso. Ang tanging naroon ay ang malalim na kapayapaan ng isang taong nagtagumpay sa pamamagitan ng katotohanan at katapatan. Ang katotohanan at ang dangal ay hindi kailanman mabibili ng pera o mananakaw ng anumang kasinungalingan. Sabi ko sa aking talumpati habang nakatingin ng may pagmamahal kay Lola Conchita at Vanessa. Ang simbahang ito ay nakatayo ngayon bilang simbolo na ang bawat sugat sa ating pamilya at pamayanan ay kayang hilom ng katapatan, pagpapatawad at tunay na pagmamahal. Sa harap ng lahat, nilagdaan ko rin ang isang formal na dokumento kung saan formal kong ibinubukod ang isang bahagi ng lupain ng aming pamilya upang gawing isang libreng silid-aralan at hardin para sa pag-aaral ng mga batang mahihirap sa aming barangay. Matapos ang opisyal na seremonya, lumapit sa akin si Aling Susan at ang iba pang mga kapitbahay na dating nang husga at nagwika ng masama sa akin nung gabi na pinalayas ako sa aming tahanan. "Rosa, anak," naiyak na sabi ni Aling Susan habang humahawak ng mahigpit sa aking kamay. "Patawarin mo kami sa aming mga maling naisip at sinabi sa iyo noon. Tunay kang danggal at kapagmamalaki ng ating buong barangay." Numiti ako at hinawakan ng kanilang mga kamay bilang tanda ng aking taos-pusong pagpapatawad. Ang kahihiyan at panlait na pilit na ipinataw sa akin nung gabi ng fiesta ay tuluyan ang napalitan ng walang kapantay na karangalan at paggalang mula sa buong pamayanan. Sa hapon ng araw na yon, nakatayo ako sa tabi ng bus stop papuntang daungan ng barko patungong Manila. Dala ko ang aking backpack, ang aking mga bagong kagamitan sa arkitektura, at ang gintong pulseras ng aking ina na kumikinang sa aking braso. Niyakap ko ng mahigpit si Lola Conchita at si Vanessa. "Bumalik ka agad, Rosa!" bulong ni Lola Conchita habang hinahagka ng aking magkabilang pisingi. "Ang bahay na ito at ang aming mga puso ay palaging naghihintay sa iyong pagbabalik." "Mag-iingat ka sa Manila, Ate Rosa," nakangiting sabi ni Vanessa. "Aalagaan ko si Lola at ang ating bahay habang wala ka." Sumakay ako sa bus. Habang dahan-dahang gumagalaw ang sasakyan palayo sa aming barangay, tumingin ako sa bintana. Nakita ko ang lumang simbahan na kumikinang sa ilalim ng gintong liwanag ng hapon at ang dalawang babaeng pinakamahalaga sa aking buhay na masayang nakakaway sa akin. Hindi na ako ang takot at naghihirap na batang pinalayas sa gitna ng dilim at ulan. Ako na ngayon si Rosa May de la Cruz, isang arkitekto ng aking sariling buhay, may buong dangal at may malaya at maliwanag na bukas. Isang taon ang mabilis na lumipas matapos ang mga pagsubok na nagpayanig sa aming pamilya. Isang maaliwalas na hapon ng tag-araw, muli akong nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa bakuran ng aming lumang bahay sa Bohol. Umuwi ako mula sa Manila para sa aking bakasyon pagkatapos kong makakuha ng pinakamataas na karangalan sa aking 2nd taon sa Kolehiyo ng Arkitektura. Ang hangin sa aming barangay ay sariwa at may amoy na mga umuusbong na bulaklak ng jasmine. Wala na ang mga bakas ng matinding bagyo, ng usok, at ng matinding hapes ng nakaraan. Mula sa balkonahin ng bahay, nakita ko si Vanessa na nakasuot ng malinis na puting uniforme ng nursing student. Maingat niyang sinusukat ang presyon ng dugo ni Lola Conchita habang nagtatawanan sila sa mga lumang kwento ng pamilya. Si Lola Conchita, na dating nanghihina at puno ng alalahanin dahil sa kahihiyan, ay masigla at malusog na ngayon habang may bakas ng ngiti sa kanyang mga pisingi. "Ate Rosa!"
Masayang tawag ni Vanessa na mapansin niya ang aking pagdating mula sa bakuran. Mabilis siyang lumapit at yumakap sa akin ng mahigpit. Isog yakap ng tunay na kapatid na puno ng respeto at pagmamahal. Sa paglubog ng araw, naupo kaming tatlo sa mga upuang kahoy sa balkona habang umiinom ng mainit na tsokolate. Sa amin tapat, ang lumang simbahan ay nakatayo ng may kamahalan at ang mga pulang ladrilyo nito ay kumikinang sa ilalim ng kulay rosas at gintong kalangitan ng hapon sa Bohol. Kinuha ko ang kamay ni Lola Conchita na may mga kulubot ng panahon at ang kamay ni Vanessa na puno ng sipag at pag-asa para sa hinaharap. Habang pinagmamasdan ko ang simba, ang ako mismo ang tumulong na muling idisenyo at itayo mula sa abo, napag-isip-isip ko ang mahabang paglalakbay ng aking buhay. Ang tunay na pamilya ay hindi lamang tinutukoy ng dugong dumadaloy sa ating mga ugat, na hindi ito masasukat sa mga titulo ng lupa o sa mga pader na gawa sa bato. Ang tunay na pamilya ay itinatayo araw-araw sa pamamagitan ng katapatan, ng buong pusong pagpapatawad sa mga pagkakamali ng nakaraan at ng matatag na pagtatanggol sa danggal ng bawat isa. Ako si Rosa May de la Cruz. At sa ilalim ng banal na simbahang ito at sa piling ng pamilyang aking ipinaglaban, nahanap ko na ang aking tunay, payapa at walang katapusang tahanan. Habang unti-unting nawawala ang mga bakas ng hapon sa lumang simbahan ng Bohol, nananatiling buhay ang liwanag ng isang bagong simula para kay Rosa at sa kanyang pamilya. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa amin mula sa simula hanggang sa huling tramo ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang eksena kung saan ibinaba ni Rosa ang pait at martilyo sa gitna ng usok upang iligtas si Vanessa mula sa nagliliyab na giyera, hindi ko napigilang mapaluha at huminto ng ilang sandali dahil sa tindi ng emosyon. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong sugat at pagsubok ng maraming kababaihan sa ating lipunan. Mga kwento ng sakripisyo, pait, at ang walang kapantay. Nalakas na bumangon mula sa guho ng pagtataksil. Sa larangan ng arhitektura, ang isang lumang gusali ay hindi nagiging matibay dahil lamang sa ganda ng nakikitang disenyo, kundi dahil sa lalim ng pundasyon at sa tibay ng mga dambang humahawak dito sa gitna ng malalakas na bagyo. Ganito rin ang ating buhay. Ang ating tunay na halaga ay hindi nasusukat sa mga bagay na nakuha o ninakaw sa atin, kundi sa kung paano natin muling itinutayo ang ating danggal at pagkatao gamit ang mga nabasag na ladrilyo ng nakaraan. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Rosa noong gabing yon sa gitna ng sulug at bagyo, pipiliin niyo rin ba na iwanan ng ebidensya ng inyong danggal upang iligtas ang taong dating nagpahirap at nagpaalis sa inyo? Saan niyo po pinakikinggan ang kwentong ito ngayon? Abala ba kayo sa pagluluto ng hapunan para sa pamilya? Nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho? O baka naman nagbibiyahe pa uwi sa inyong tahanan? San man kayo naroroon, nais kong malaman ang inyong saloobin. Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong sariling kwento ng pakikipaglaban sa buhay. Dahil dito sa ating komunidad, palaging may nakikinig at nakauunawa sa inyo. Huwag din po ninyong kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito upang magdala ng pag-asa sa iba pang mga kababayan natin. Nawa, magkaroon kayo ng kapayapaan sa inyong mga puso at maging matapang kayo sa pagtatayo ng inyong sariling buhay nang may buong danggal at lakas ng loob. Pamagat ng kwento ang muling pagtatayo ng danggal paalala, ang lahat ng tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang, nilikha para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel na Pinoy Love Stories.